Mga bata, handa na ba ang lahat sa ating aralin ngayon? Magaling! Maari bang magsitayuan ang lahat para sa ating panalangin? Pangunahan mo, Reshni, ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, bago tayo magsimula, maaari bang ayusin ang mga upuan at ang sarili? Okay. Bago ko kukunin ang inyong attendance, magpapakilala muna ako. Ako si Teacher Aisha at ako ang unang guro sa klaseng ito. Okay. Tatawagin ko ang iyong pangalan at itaas ang kamay at sabihin, andito kayo. Amancio, Bukag, Binghot, Quezon, Umayan, Padillo, Yu, Pangilinan. So, nandito ang lahat. Okay, bago tayo magsimula sa ating diskusyon, meron akong hinahandang larawan dito at ang gagawin nyo ay simple lang. Pag sinabi ko ang salita, kayo ay magtaas ng kamay at sabihin kung nasan dito ang nagpapakita ng simbolong iyon. Halimbawa, pag sinabi kong bulubundukin, ang gagawin nyo ay magtaas ng kamay. Paunahan ito, okay? At tukuyin kung saan ang bulubundukin dito. Okay, nagkakaintindihan ba ang lahat? Magaling. Okay, alin dito ang nagpapakita ng simbolong burol? Okay, like that. Yan ba ang burol? Tama, yan ay ang burol. Ano naman dito ang nagpapakita ng bulkan? Okay, Quezon. Tama ba ang sinabi ni Quezon? Tama. Saan naman dito ang nagpapakita ng kagubatan? Okay, Amancio. Tama ba ang sinabi ni Amancio? Tama. Saan naman dito ang nagpapakita ng lawa? Umayan. Tama ba ang sinabi ni Umayan? Tama. Ngayon, saan dito ang nagpapakita ng kabahayan or paaralan? Binghot? Tama naman si Binghot. Ito ang... Alam niyo ba kung ano ang kumpas? Ang kumpas ay may 4 na direksyon. Tama ba? Okay. Sino ang makakatukoy kung saan ang hilaga? Okay, Reshni again. Sabi ni Reshni, dito daw ang hilaga. Papuntang taas. Tama ba ang sinabi ni Reshni? Tama. Ngayon, saan naman ang kanluran? Ang sabi ni Jackie, dito daw. Tama ba ang sinabi ni Jackie? Tama. Ito ang kanluran. Paano naman ang silangan? Okay, Yu. Sabi ni Yu, dito ang silangang bahagi. Tama. Paano naman ang timog? Okay, Marnel again. Paibaba daw ang timog. Tama ba ang sinabi ni Marnel? Tama. Magaling mga bata at alam ninyo ang direksyon ng ating kumpas. Ngayon, ibibigay ko kayo sa susunod na guro, si Teacher Krista. Magandang umaga mga bata. Ako si Pinipili Corvera. At ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, gusto ko muna itanong sa inyo kung nasisiyahan ba kayo sa ulan niyong aktibidad kay Teacher Sota. Mabuti kung gano'n. So, bago natin simulan ang ating talakayan o ang ating presentasyon, meron tayong mga layunin na inaasahan matapos ang ating talakayan. So, una ay natutukoy at nakapaglalarawan sa kinalagyan ng mga lalawigan
Mabuti. Okay. So ngayon naman ay sa nakikita niyo dito sa harapan or sa kaliwang bahagi ko, nakikita ninyo ang ano ito? Mapa. Mabuti kung ganon. Ito ay isang mapa. So, ang gagawin nyo lang ay, ang gagawin ko muna ay ipagpapapangkat ko kayo sa 5 pangkat. Sa nakikita nyo sa mapa, ano-ano ang mga, ano ang nilalaman ng isang mapa? Mabuti. Mga lalawigan. So, sa mga lalawigan na ito, sa bawat pangkat, ay bibigyan ko kayo ng tig-isang mga lalawigan sa bawat pangkat, okay? Naiintindihan niyo ba ako? Very good. Ang gusto kong gawin ninyo sa mga lalawigan ninyo, sa mga tag-iisang lalawigan ninyo, ay ipapahanap ko sa inyo kung saan ang kinalalagyan ng inyong mga lalawigan at ano-ano mga lalawigan ang nakapaligid nito. At ang panghuli, ipapaguhin ko sa inyo ang pulma sa mapa ng inyong mga lalawigan sa mapa dito, okay? Naiintindihan niyo ba ako mga bata? Very good. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Okay? Go. Wow! Tapos na kayo lahat. So ngayon, gusto ko na may isang representante sa inyong grupo at ihaharap ninyo ang inyong magawa at i-check ni binibili kung ang inyong mga sagot ba ay tama o mali. Okay? Wow! Tama ang lahat. Kaya bigyan nyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Very good. So, yan lang mga bata. Maraming salamat mga bata. At ngayon, ibibigay ko na kayo sa susunod ninyong guro na si Binibini Kami. Hello mga bata, I am your teacher Camila at ngayon ay atin ang tatalakayin kung ano nga ba ang 4 na pangunahing direksyon na makikita natin sa mapa at ano ang mga simbolo na makikita natin sa mapa. Okay? So let's start. So, anyone? Sino dito yung nakakaalam kung ano ang compass rose? Okay, anyone? Sino gustong sumagot? Okay, Mia, alam mo ba? Okay, hindi. So, kaya nga, ngayon atin tatalakayin kung ano nga ba ang compass rose. So, everyone, lahat, basahin kung ano ang kahulugan ng compass rose. Okay, mahusay. Maraming salamat. So, ang compass rose daw ay ang simbolo na makikita sa itaas na bahagi ng mapa. So, kapag tumitingin ka sa mapa, sa itaas, makikita natin doon ang compass rose. Tingnan natin yung nasa larawan. Ayan, tingnan ninyo yung nasa larawan. Yan ang tinatawag na compass rose. Ito ay tumutukoy sa 4 na pangunahing direksyon. So, may 4 pala na pangunahing direksyon ang compass rose. Very good. Mahusay. So, uunahin natin ang unang pangunahing direksyon. Una, ang hilaga. So, makikita natin sa picture, ayan, nasa itaas, makikita natin dyan, hilaga. So, anyone, sinong gustong magbasa kung ano ang kahulugan ng hilaga? Okay? Pwede po bang basahin mo, Mia? Okay, very good. So, mahusay, Mia. Thank you. Ang hilaga ay nakaturo sa itaas.
So, ayan. So, nakikita ninyo kanina na larawan, yung nasa itaas ay tinatawag na hilaga. At ang simbolo nito ay letter, ano nga ulit? Letter H. Very good. So, katapat nito ang timog na nakaturo sa ibaba. So, kung ang hilaga nasa itaas, ang katapat daw niya is ang timog na nasa ibaba. Okay? Sunod na pangunahing direksyon ay ang timog. Ano nga ba ang timog? Lahat, basahin natin ang kahulugan ng timog. Okay, maraming salamat. So, ang timog daw ay nakaturo sa ibaba. So, kung ang kanina, ang hilaga is nakaturo sa itaas, ang timog naman ay nasa ibaba. So, ano nga ang simbolo ng timog? Letter T. Very good. Ang simbolo ng timog ay letter T. So, katapat nito ang hilaga na nakaturo sa itaas. Very good, class. Ang pangatlo na pangunahing direksyon na makikita natin sa mapa ay tinatawag na ano? Kanluran. Okay. So, sino gustong bumasa kung ano ang kahulugan ng kanluran? Can I have, pwede mo bang basahin, Charles? Anong kahulugan ng kanluran? Okay, maraming salamat, Charles. So, ang kanluran daw ay nakaturo sa kaliwa. So, in English, ang kaliwa is ano? Left. Kung saan lumulubog ang araw. So, sa kanluran daw, doon daw lumulubog ang araw. Kapag nakakita tayo ng araw, di ba? Kapag lumulubog na siya, yung direksyon na yon ay tinatawag natin na kanluran. Okay? At ano ang simbolo ng kanluran? Ano nga ulit? Letter K. Okay. So, letter K ang simbolo ng kanluran. At katapat nito ang silangan na nakaturo sa kanan. Okay? Intindihan? Okay. Mahusay. At ang panghuling pangunahing direksyon na makikita natin sa mapa ay tinatawag na ano? Silangan. Okay. So, ang silangan ay nakaturo sa kanan. So, kanina kung ang kanluran ay nakaturo sa kaliwa, ang silangan naman ay nakaturo sa kanan. Kung saan sumisikat ang araw. So, kanina, kung ang kanluran ay doon lumulubog ang araw, sa silangan naman ay dito naman sumisikat ang araw. Ano nga ang simbolo ng silangan? Letter S. Very good. Letter S ang simbolo ng silangan. At katapat nito ang kanluran na nakaturo sa kaliwa. So, ano? Ano yung kaliwa sa English? Ano nga ulit? Sa left. Okay? Intindihan? Very good. So, ayun nga, iyon ang apat na pangunahing direksyon na makikita natin sa mapa. Ang hilaga, ang timog, kanluran, at silangan. Very good. So, sa larawan, makikita natin dyan ang point of reference. Ano nga ba ang point of reference? Tingnan natin. Tingnan nyo sa larawan. Okay? So, ang point of reference ay ang batayan kung saan ang iyong kinaroroonan. So,
kapag gumagamit ka ng mapa at itong point of reference na ito ay isang batayan na kung saan kang lugar, kung ano yung lugar na kinaroroonan mo. Yun ay tinatawag na point of reference. Okay? Okay. So, very good class. Naintindihan nyo talaga. Ngayon, dumako naman tayo sa mga simbolo sa mapa na makikita natin sa mapa. So, tingnan natin ang larawan. Tingnan nyo ang larawan. Ano ang nakikita ninyo? Diba? Mga simbolo. At ito ang mga simbolo na makikita natin sa mapa. Meron dyan ang simbolo ng burol, ng bulkan, ng bulubundukin, talampas, kapatagan, ng kagubatan, katubigan, lawa, talon, ilog, kabahayan, paaralan, simbahan, at ospital. So, yan yung nasa larawan na yan, ayan ang mga simbolo sa mapa. Ano nga ulit ang mga iyan? Mga simbolo sa mapa. Okay? Mahusay. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Binibining Helen Rendon at ako ay isa sa mga guro na magtuturo sa inyong klase ngayon. At iyan, alam na ninyo ang iba't ibang mga pangunahing direksyon na magiging batayan o daan upang malaman natin ang kinalalagyan ng isang lalawigan o lugar sa ating mga rehiyon. Upang malaman ko kung meron nga ba kayong natutunan sa ating klase ngayon, ay bibigyan ko kayo ng isang gawain. Nakuha ba? Bibigyan ko kayo ng isang gawain upang malaman ko kung marunong na ba kayong gumamit sa mga pangunahing direksyon at makapagtutukoy sa mga puok, mga bagay, lugar na nakapalibot nito ng may kaayusan at kahusayan. Makinig kayo sa aking panuto. Ang inyong gagawin ay gagawa kayo o guguhit kayo ng sarili ninyong mapa batay sa inyong lokasyon o kinalalagyan ninyo ngayon. Halimbawa kung saan kayo nakatira. Gagawa kayo ng sarili ninyong mapa mula sa bahay hanggang papunta sa paaralan. Gagamitan ninyo ito ng pangunahing direksyon upang malaman at maipapakita ang mga bagay, mga gusali, mga kalsada na nakapalibot nito. Gawin niyo ito sa isang puting papel o long bond paper at gagawin niyo ito sa loob lamang ng 10 minuto. Nakuha ba? Walang katanungan? Okay. So, ang inyong 10 minuto ay nagsisimula. Napakagaling at napakahusay ng inyong gawang mapa. Pinapakita ninyo talaga na ginagamitan ninyo ito ng pangunahing direksyon at natukoy din nyo ang mga lugar na nakapalibot nito ng may kaayusan at kahusayan. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang ating klase, ay may tanong ako. Ano ba sa tingin ninyo, ano ba ang kahalagahan ng paggamit ng mapa? Meron bang makapaglahad ng kaniyang ideya? Ikaw. Tama, ang mapa ay nakatutulong upang malaman natin kung nasaan tayo naroroon. Ano pa? Magaling! Ang mapa ay nakatutulong upang malaman natin kung paano tayo pumunta sa iba't ibang mga lugar. Ano pa? Okay. Tama! Ang mapa ay nakatutulong upang malaman natin ang kalahatan ng isang lugar o lalawigan. Pwede nating malaman ang mga gusali, mga kalsada o mga
mga mahalagang bagay sa isang lugar. Ano pa? Magaling! Ang mapa ay nakatutulong upang malaman natin ang laki o lawak ng isang lugar. Ano pa? Ikaw. Tama, ang mapa ay nakatutulong upang malaman natin ang iba't ibang mga lugar sa mundo. Magaling! Salamat sa inyong partisipasyon mga bata. Tunay ngang marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. At ngayon, atin namang pakinggan ang susunod nating guro na si Binibining Baguio. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Hannah. At pagkatapos ng pagtatalakay na ginawa ninyo kasama ang mga naunang guro, ngayon naman ay magbibigay ako sa inyo ng maikling pagtataya upang masukat ko ang inyong mga natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel upang gamitin ninyo para sa ating pagtataya. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon, basahin muna natin ang panuto. Isulat ang tamang sagot sa isang buong papel. Maliwanag ba mga bata? Mahusay! Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga katanungan at ating iwawasto ang inyong mga sagot pagkatapos. Okay. Ngayon, oras na upang tingnan natin ang inyong mga sagot. Unang tanong. Ano ang tawag sa simbolo na makikita sa itaas na bahagi ng mapa? Ito ba ay titik A, compass rose, B, map, or C, point of reference? Magaling! Ang tamang sagot ay titik A or compass rose. Pangalawang katanungan naman. Ito ay batayan sa iyong kinaroroonan. Ito ba ay titik A, compass rose, titik B, map, o titik C, point of reference? Tama! Ito ay titik C, point of reference. Pangatlong tanong. Anong direksyon nakaturo sa itaas at H ang simbolo nito? Mahusay! Ang tamang sagot ay hilaga. Pang-apat na tanong naman, anong direksyon ang nakaturo sa kaliwa kung saan lumulubog ang araw at K ang simbolo nito? Tama, ito ay kanluran. Panglimang tanong, anong direksyon ang nakaturo sa kanan kung saan sumisikat ang araw at S ang simbolo nito? Magaling! Ang tamang sagot ay silangan. Pang-anim na tanong. Anong direksyon ang nakaturo sa ibaba at T ang simbolo nito? Mahusay! Ito ay tinatawag na timog. Pang-pitong katanungan. Tukuyin kung anong simbolo ang sumusunod. Unang simbolo. Ito ba ay titik A, paaralan, titik B, ospital, or titik C, simbahan? Tama, ito ay simbolo ng ospital. Sunod naman, ano ang simbolong ito? Ito ba ay titik A, simbahan, titik B, kabahayan, or titik C, paaralan? Magaling! Ito naman ang simbolo ng simbahan. Sunod naman, ano ang tawag sa larawan na ito? Ito ba ay titik A, compass rose, titik B, point of reference, o titik C, map? Mahusay! Ito ay larawan ng compass rose. Ang panghuling katanungan, ano naman ang tawag
sa gitnang bahagi ng larawan na ito? Ito ba ay titik A, compass rose, titik B, map, o titik C, point of reference? Magaling! Ang gitnang bahagi ng larawan ay tinatawag na point of reference. Mahusay mga bata! Ngayon, sino sa inyo ang nakakuha ng perfect score? Okay, magaling mga bata! Nakikita ko na naintindihan niyo talaga ang ating aralin sa araw na ito. Pero bago tayo magtapos sa ating aralin na ito o sa araw na ito, isulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong assignment notebook at ipapasa ninyo ito sa susunod na pagkikita. Maliwanag ba mga bata? Mahusay! At dito na natin tatapusin ang ating klase sa araw na ito. Sana ay meron kayong napulot na mga bagong aral tungkol sa ating tinalakay sa araw na ito. Hanggang dito na lang mga bata. Paalam at hanggang sa muli.